Yes! Yeah! Who's me? Just scared of these keys. Why are you laughing, Kuya? Manyo. Where are we heading? Where are we going? I don't know. This looks like Go back! No! this looks like a haunted forest. Mom, look, I found two takeches. Yeah. Oh, I found another one. Look, it's right over here. I found trees. I'm far. Blue Card Cafe. Baboons. Oh, baby. Mommy, look at that blue one. Mommy got baby. Mommy got. I can see. Mommy got it. Oma, I'll show you for the yaki there. Now we see the cheetah. I want to see the cheetah run. I want to see them run. Kalagad na lang mapasyal ng tayo guys. Leon na rin. Okay, let's go. Rhino. Oh, Chani, oh. They're quite big, though. See here, Chami. Come close. Mommy. Oh, look at that. And some zebras. Dad! I found where we are. Yeah. Then I guess you'll be our tour guide. Balaksakay. Picture. Oh, we'll see lions. See lions? Scared of lions. Leopard. See lions, not lions. No, lion. Hmm? Lion. Oh, I want to see that. It's okay. Look there, down. Whakataka te hao ki te uru, whakataka te hao ki te tonga. Kia mā kina kina ki uta, kia mā tara tara ki tai. Ehi ake ana te ātakura. He tio, he huka, he hauhu, te he Māori ora. Hi guys! Time check 4:02 ng hapon, May 6th. Pagod na pagod ako guys. Work from home ako ngayon kasi Monday. Kahapon, we spent the day na yung morning, nag-church kami. And then, after naming magsimba, nag-take away lang kami sa McDonald's para sa mga bata kasi maaga kaming nagising ni Butch. Like, I think 6 o'clock. Tapos, kahit weekends, kumbaga, maaga kaming nagising. Actually, 5:30 nga, gising na kami ni Butch. Nagkukwentuhan na kami. And then, 6 o'clock, bangon na kami. Nagluto ako ng spaghetti and kalderetang beef. So, yung spaghetti is breakfast nila. Tapos, yung kaldereta naman is lunch namin ni Butch. Ayaw kasi ng mga bata yung mga ganyan na ulam. So nila puro fried. Nyari, fried fish, ganyan.
Even nga yung mga gulay, ayaw na nila ngayon. Kalokang mga bata, ang hirap pakainin. Anyways, so ganun lang. And then in the afternoon, we spent the day sa sa isang church community para mag-attend kami ng series of sessions. And then after mga 8 sessions yata, magiging fully members na kami ng Couples for Christ, parang ganon. So yun, it was a very meaningful day, well spent day, na hindi yung nakahilata lang tapos manonood ng TV or Netflix, diba? Yun. Kailangan din kasi nating magkaroon ng mga friends dito, guys. Kasi one way of releasing stress is magkaroon ng, diba? Magkaroon ng someone that you can confide in. Siyempre, okay lang naman na mag-confide ka sa husband mo or sa spouse mo. Pero siyempre, kumbaga, hindi naman pwedeng i-contain nyo lang yung, diba, yung sarili nyo sa isa't isa. You need to meet also different people na pwedeng maging part din ng buhay nyo bilang mag-asawa, bilang family. So, yeah, looking forward kami na magtuloy-tuloy doon sa community na yon. Kahapon naging okay naman, maayos naman, masaya naman yung encounter namin. And we're looking forward na marami pa kaming makilala sa kanila. Kasi it's one way rin of releasing, you know, yung stress. Diba? Hey guys, eto na yung week 4 ba? Ay, lalaki na. Hey guys, tignan mo, oh. Wow, mamaya tikman natin kung anong lasa. Kuha tayo ng ilang pieces. Tingnan nyo guys, oh, kung gaano kadami. May iba na sira na lang. Grabe, lalaki ng bunga, oh. That side, yung side dito, medyo ano na, medyo ripened na, no? Natikman nung isang araw ni Butch. Matamis daw. Wow! Parang mandarin, no? Lasang dalangita ng ano. Tingnan mo, oh. Sobrang ripened na. Bango. Bango nila. Siguro mandarin is naman ito. Kaya ganito. Oh. Babagwakin mo. Yan na may babagwa. Maya, tikman natin. Ay, ay, ay. Ano yun? I'm scared. Kuha lang tayo ng ilang pieces. Tapos mamaya tikman natin. Mura. May mga kukunan banta. Lalo pa. O sige, okay na tong 4. Tikman lang natin later. Ano ito guys, oh. Sobrang laki. Ano, oh. Ang laki ng kamay ko pero sakop niya ang buong palad. Grabe lalaki. Palutan talo pa. Ay, Dad, oh, look at that. Sobrang orange. Oh. Parang matatamis. Sobrang tamis siguro ng mga yan.
Stop. You can cry on my shoulder, and the mirror tells us we're older. I will hold you, and I will be here to watch it grow in beauty and tell you all the things you want to be. I will be here. I will be true to the promise I have made to you and to the one who gave you to me. Hey guys! Anong araw ba ngayon? Friday, May 24th, 7:31 ng gabi. Ano bang nangyari sa maghapon? Work from home ako ngayon kasi Friday. And yung panahon dito ngayon, paiba-iba siya. There are days na sobrang lamig. Ngayon lang namin na-experience yung 6 degrees, 7 degrees. Kasi sa UAE, never namin na-experience yung ganun kalamig. Anong tawag doon? Naninigas yung kamay namin pag sobrang lamig. Ganun pala yun. Kasi never pa namin na-experience magpunta sa mga, malalamig na bansa na nag-snow. So, talagang first time namin ma-experience yung ganun na temperature. Although, syempre yung mga tiga US, tiga Canada, diba? Tiga Japan or Korea, yung mga yan. Syempre, sanay na yung mga tao dyan kasi even if yung mga yung mga travelers, diba? Kasi kami talaga, never namin na-experience mag-travel ni Butch nung nasa UAE kami. Kasi siguro hindi lang siya para sa amin. Kasi personally, hindi talaga ako mahilig mag-travel kasi alam mo yun, yung parang hassle yung mag-impake, yung ganon. Tapos yung pag-uwi mo, pagod na, isa pa pala, yung sa airplane. Yung yung parang hindi ako mapakali sa airplane. Yung tipong, kasi syempre, yung banyo doon, hindi naman malinis, diba? Iba-ibang mga tao yung gumagamit ng banyo. So, alam mo yung hindi ka makapagbanyo ng maayos. Tapos yung parang yung hindi ka rin makahiga ng maayos. Syempre, hindi naman tayo, di ba, bibili ng business class, di ubos ang pera natin, di ba? So, kapag umuwi kami hanggang ang pinakamataas namin na kuha, like nung nagpunta kami dito sa New Zealand, kasi nga, syempre, mahabang biyahe yun. So, kumuha kami yung premium economy. Kumbaga mas mataas na ticket compare sa economy class. Yun, para komportable, syempre, mahaba-habang biyahe. Pero, nung nasa UAE kami, nagbabakasyon kami ng Pinas, puro economy class lang naman. At saka, ilang beses pa kaming nauwi for those 16, 17 years namin sa UAE. Siguro, 5 times lang kami nakauwi ng Pinas. As in, yun na yun. Tapos ang dami ang nagtatanong sa amin. Kasi nung nasa UAE kami, in fact, meron akong contact sa travel agency. Kasi yung kumpanya, meron siyang travel agency, yung kumpanya namin sa UAE. So, kumbaga, makakakuha ako ng magagandang deals kung gugustuhin ko lang. Kailang talaga ngayoko. Hindi ko siya gusto. Hindi ko gustong nagta-travel talaga kung hindi lang din naman kailangan. Diba? So, ayun. Never kong na-experience yung ganito kalamig na panahon. And then, napansin namin, kapag umuulan, dito sa New Zealand, kapag umuulan siya, hindi ganun kalamig. Like, nagiging 14 degrees, ganun. Strange, di ba? Kasi dapat nga lalamig, di ba, kung uulan. Pero hindi. Kapag hindi umuulan, sobrang lamig. Kapag umulan,
medyo, ano siya, magiging, parang ano lang, hindi malamig, hindi rin mainit. So, ayos lang. Ayos lang yung weather. Pero kapag ano, yung umaabot ng 6 degrees, 7 degrees, wala, hindi ko kayang maghugas ng plato na, ano, na walang gloves. Kasi sobrang lamig ng tubig. Although may heater naman, kaya lang kasi feeling ko hassle yun kung alam mo yun yung every time na maghugas ka ng plate. 2 faucet pa yung i-on mo. So, diba? So, ganon. Maulan. As in, maghapon, hindi ko mabilang kung ilang beses ngayon umulan. Alam mo yun, yung biglang nga araw, tapos after an hour or less than an hour, uulan. Hindi naman siya malakas na ulan, parang drizzle, ganon. And then, pag-stop, tapos gloomy, magiging gloomy weather, and then biglang magiging sobrang liwanag. Aaraw na naman. Kaya yung mga halaman ko, feeling ko, ang bilis lumago nung mga tinanim ko. Ang labong na, ang tataas na. Kalain mo kasi nga, syempre, may sunlight, tapos biglang madidiligan sila ng ng ulan, di ba? Very calming. Okay. Ngayon guys, tignan nyo yung mga sinampay ko. Ang dami. Yikes! Tignan mo, sobrang dami. At ang malala, hindi ko ma-identify kung tuyo na ba o ano lang sila. Or nagmo-moist every time na malamig. Hindi ko ma-identify kung, kasi nga malamig. So, hindi mo alam, malamig lang ba or basa? Hindi ko alam. Hindi naman pwedeng itago mo ng basa, di ba? Eh, baka maya. Kasi di ba pag nagtago ka ng damit na basa, babaho yun. Mag-iiba yung amoy. Anyways, ang plan namin sana tomorrow magyaya akong mag-park. Kasi matagal-tagal na rin kami hindi nagpa-park. Di ba? Sayang naman ang mga bike kung hindi gagamitin. Anyways, ayun lang. Kanina dinalaw ako nung friend ko, si Veron. Tagal na namin hindi nagkita oh gosh. Last kami nagkita. December pa. December pa kami last na nagkita. My gosh. Okay. Kasi actually resident siya dito. Kinuha siya ng boyfriend niya from Pinas as resident na agad. Kasi ang pagkakaalam ko guys, nung pandemic, di ba ang New Zealand, hindi siya nagpapasok ng mga migrants or travelers during COVID. So talagang kinontrol ng New Zealand ang entry ng mga tao dito. Parang walang pwedeng mag-travel nung time na yon, nung COVID. Di ako sure pero ang alam ko, kinontrol yung incoming people dito sa New Zealand. And so, yung mga madaming mga AEW, paano ba pronunciation? Accredited Employer Working Visa. AEWV, yan. Marami sa kanila ang nabigyan ng residency nung panahon na yon. Kasi, yun nga, kumbaga parang binigyan sila ng opportunity na maging residents dito. Kasi nga, nung time na yon, kailangan syempre ng bansa na magpapasok ng, magkaroon ng residents, diba? Ang pagkakaalam ko, lahat ng mga bansa may mga target yan na population at migrants, diba? And since hindi naman sila nagpapapasok ng tao dito nung COVID, so, ang ginawa na lang nila is binigyan nila ng opportunities yung mga skilled working visa such as yung mga like yung boyfriend ni Veron, ang work niya is carpentry, parang ganon. Even yung kapitbahay namin, carpentero din siya.
At same time, nakakuha din siya ng residency nung time na yon, nung COVID. Alam niyo ba, may napanood nga ako, nung COVID pala, ang daming binigay na opportunities dito. Meron akong napanood na nakapag-masters siya dito sa New Zealand. Parang nakapasok na siya, tapos instead na umuwi pa siya, nagkaroon siya ng opportunity, free tuition fee ng master's degree. Tapos, ayun, agad siya, naging resident agad siya. Tignan mo nga naman, di ba? Kapag talaga ang pagkakataon or ang opportunity, ang fate is para sa'yo, ang destiny is para talaga sa'yo, di ba? Lahat ng paraan, lahat ng resources, lahat ng timings, lahat yan darating sa'yo, kusa yan darating sa'yo, nang hindi mo yan kailangan pilitin. Kapag para sa'yo, talagang ibibigay yan ni Lord. Or yung mga walang faith, yung mga viewers ko na walang religion, kapag talaga destiny mo siya, universe will give it to you. You don't have to force it, because everything will fall into place. Everything will be smooth sailing. Everything will be yours according to what you dreamed of. Diba? Minsan higit pa sa pinangarap mo. Ganun daw talaga yon. So, kami, medyo mahaba pa ang journey namin daw. Hindi naman ganun kahaba, kasi si husband, graduation niya by November. Tapos, after ng graduation niya, kailangan kasi ma-receive muna nila yung grades. After nilang ma-receive yung grades nila, at that time, pwede na silang mag-apply ng visa extension, which is 3 years. Kasama na kami doon ng mga bata. And then, kung yung nakuha niya, once na nakakuha na siya ng 3 years extension ng visa, pwede na siyang mag-apply ng job, full-time job. And kapag yung nakuha niyang role is green list category, immediately, pwede na kaming mag-file ng residency. Otherwise, if hindi green list category or green list role yung nakuha niya, once na nakakuha na kami ng visa extension, ang kailangan lang niya is 1 year work experience, and then pwede na kami mag-lodge ng residency visa. So, yan, nakaka-excite lang. And every single day, ang ginagawa namin, every single night, bago matulog, we pray as a family. Kasi, not only the prayer becomes powerful, yung mga viewers ko na Catholic, I'm sure maintindihan nyo yung sinasabi ko. The prayer becomes powerful when it is being said by a group of people, especially if you are a family and you say the prayer together. And then ang ginagawa namin is one by one, we say our intentions. Ako yung mag-opening prayer, and then followed by the petition or the prayer of a psalm, and then si Lucas, and final prayer si Daddy, siya yung closing prayer. Sometimes nga, kumakanta pa kami ng worship song after naming mag-pray. So, ang sabi nila, kapag daw yung mga bata ang nagdadasal, the prayer becomes so powerful. Kasi di ba yung mga bata, very innocent yan. Sabi nila, yung daw mga angels, kumbaga parang natutuwa sa mga children kapag nagdadasal. And so, tinutulungan ng angels yung mga bata para daw kumbaga parang ma-magnify yung prayer, para kumbaga maibigay yung mga dinadasal. Although syempre guys,
it doesn't really matter kung mag-isa kang nagdadasal or, you know, it's not really necessary na kailangan talagang family prayer. Kumbaga, nakwento ko lang yung sa amin. Kasi that's what we do. Kasi not only it's a form of our faith, practicing our faith, because also kapag nagdadasal yung mga bata kasama mo, the tendency is that they open up themselves, yung personal feelings nila, nalalaman mo. Although yung mga children naman namin, very transparent sila sa amin. Ano naman sila? They open up sa amin. Lahat naman kinukwento nila. Pero the relationship between each other, like between us parents and our children, becomes more intimate kapag yung prayers nila, they say it in front of us. Kumbaga, kasama nila kami habang nagdadasal. And so, yung mga feelings nila and yung deeper side ng faith nila, di ba? Napapractice nila with us. And so, kumbaga, yung parang nabibreak yung, alam niyo yun, yung nakalakihan natin, naka-age namin na hindi pong natatakot ka sa parents mo, na nahiya ka sa parents mo, di ba? Pero yun yung gusto namin i-break na, kumbaga, nakagawian noon, nung panahon na yon. Kasi gusto namin maging open and spontaneous sa amin, yung mga children namin, which is why prayer is really one of the key to bond with your children and at the same time to have a meaningful, fruitful time with your children. Of course, it has to be always na spend quality time with your children, no matter kung gaano man kayo ka-busy, kahit ano lang, 30 minutes lang a day. Enough na yun, as long as in that 30 minutes, you really give that 30 minutes in full, walang halong gadget with your kids. So, ayun lang guys. I hope you enjoy your day and please take care of yourselves and please like, share, subscribe, comment down below and click that notification box below. Hindi pala siya box, bell, notification bell, so that you will be informed kapag meron akong mga bagong uploads. So, I'll see you in my next videos and God bless you all. Bye!